Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Ang inyong pong lingkod, si Kamanong po. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag sa social media po ni Atty. Rowena Guanzon tungkol po sa Bill na ipinagmamalaking Better More na tinatawag na bangag na kanyang ate. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan at pinag-uusapan na po ito sa social media. Ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, yan po si Atty. Rowena Guanzon, ayon po sa kanya, ito pala yung Build Project ni BBM. Lumilitaw lang tuwing may rally. Atty. Rowena Guanzon. Ito pala yung Build Project ni BBM. Lumilitaw lang tuwing may rally, mga kababayan. Yang mga barbed wire, yang hinaharang nila papuntang Malacanang, mga barbed wires, mga kababayan, yan daw po ang pinagmamalaking build na tinatawag na bangag at lupin ng kanyang ate, mga kababayan. Totoo naman po yan. Wala naman po nakita na napakaraming proyekto na natapos na kanya pong project, yung maipagmamalaki niya na kanya pong legasiya. Wala po eh. Wala. Olats. Hindi po katulad nung kay dating Pangulong Duterte. Talagang makikita mo, build. Luzon, Visaya, Mindanao. Makikita mo talaga. Nalinis pa ang Boracay, Ilog Pasig, Manila Bay, at napakaraming nagawang airport. Ibinenta pa nga yung ibang airport eh. Hindi po ba? At napakaraming nagawang mga tulay, eskwelahan, di ba? Karsada, di ba? At ubod ng dami, may mga pantalan sa kabila na may pandemya pang inabot ang ating bansa. Pero ngayon, saan po tayo dinala ng gobyerno tinatawag na bangag ng kanya ate? Sa korupsyon, pamumulitika, pabagsakin ng mga Duterte. Ipinatapo ng matandang Duterte ang dating Pangulo na walang due process. Nagpakahuda sa taksil sa ating soberenya at sa ating kapwa Pilipino at dating Pangulo. Legasiya po nila yan. Hindi po ba? At ito pang isinasabi ni Atty. Guanzon, lumilitaw lang po ang Build Project ni BBM tuwing may rally, yung mga barbed wires at isang damukal po na hinaharang. Meron pa mga container po, di ba? Yung mga truck container, yung malalaking container van at yung mga truck ng bombero, kung ano-ano. Yan ang makipagkikita mo sa build niya, mga kababayan. Kaya insulto po yan eh. Insulto po sa mga Pilipino yan. Kay laki-laki mo humingi ng budget, mas malaki pa sa budget ni dating Pangulong Duterte, ni Pinoy, ni Gloria Arroyo. Ubod ng laki ang pondo mo. Tapos ang makikita ng mga Pilipino, patsi-patsi, dinala mo lang sa mga ayuda na may korupsyon din, di umano. Tapos dinala mo lang sa isang damukal na maleta, flood control issue. Talagang mapapamura na lang po mga Pilipino rito. Mapapamura ka na lang. Kaya nga lang mga kababayan, ang pinakamasakit na nangyari, hindi naman po itong build na sinasabing puro barbed wires. Hindi naman eh. Ang pinakamasakit, naging sindikato po di umano ang gobyerno natin. Nagsabwata na po silang lahat. Wala na pong umuusig sa massive korupsyon sa ating bansa. Hindi na po napapanagot ang totoong mga magnanakaw sa ating bansa, di umano. Dahil po naging sindikato na sila, di umano. Kaya po, ang ating bansa, dahil sindikato at nanatiling mga tulog, pipi at bingi ang tagapagtanggol pa natin, hanggang ngayon, magre-resign at magre-retiro na yung isa. Nananatili pong tulog at gising o sinasabing
tulog, bingi, pipi at bulag hanggang sa magretiro ay hindi po nakakita ng malawakang korupsyon pagnanakaw sa ating gobyerno. Si General Bronner. Idinagdag lang po natin. Dahil hindi naman niya nakita na hanggang siya ay magretiro, wala po siya nakitang korupsyon pagnanakaw ng mga politiko. Ganyan po katindi. Kaya dito po sa sinasabi na Tony Guanzon, real talk po ito. Dahil may mata po siya. Nakikita niya ang galawan ng gobyerno ngayon. Isang damukal ang pera na hinahawakan taon-taon. Pero ang ipinapakita lang sa ating serbisyo, politika. Nakita niyo po ba trabaho ng House of Representatives, ng Senado? Puro politika. Pagpapabagsak sa mga Duterte. Nahandyan ang massive corruption, ayaw imbestigahan. Nakatutok sa Vice President at sa mga kalaban daw nila sa politika para pabagsakin. Ganyan po kawawalang ya. Kaya ang ating bansa, nasa kumunoy na, sa kahirapan. Hindi ba? Yan po mga kababayan, ang banat po ni Atty. Rowena Guanzon. Ang ipinagmamalaki raw pong Bill Better More na tinatawag na bangag at lupin di umano ay isang damukal na barbed wires na lumilitaw lang pag may rally. Unbelievable. Maraming salamat po sa inyo at Atty. Guanzon. Ingat-ingat po kayo. Baka isang araw, may kaso na rin kayong libel. Ay, ingat po kayo. Baka hindi lang libel ang ikaso sa inyo. Baka pati po, baka po pati po pagbabanta o krimen, mga kabayan, o plunder, isang damukal na libel kasama pa plunder at isa pa kung ano-ano pa ikakaso sa inyo. Ingat po kayo, Atty. Guanzon. Alam naman po natin ang gobyerno ngayon, napakagaling magkaso pag ikaw ay kontra sa kanila. Ganyan po sila kagagaling. Excuse me po. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating sa inyo po na nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po, thank you po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Norma Garcia, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Ma'am LB and Sir Manny from North Miami, Florida, USA, kay Kimika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Happy weekends. Bye-bye.